May kakatukawan tayo man sa reward nin, bakit kulang yung motivation natin? Because we have lot of misconception. Isasan, nantuba tigila na kapandaawanan para na kunumang ustad, kunumang ulama. Lahat ng Muslim ay may karapatan magdawa. Bakit? Kung ang pagdadawa magdadala sa tao, maging muflihon ka, maging matagumpay ka, ibig sabihin ba, gusto mo lang maging matagumpay ang ulama at ustad? Saka hindi mo gusto maging matagumpay. So wag mong ibigay lang sa kanila na gawain sa kanila lang. If alam mong may magandang gantimpala, malaking gantimpala mula doon, bakit hindi ka magsumikap maging kabilang sa kanila? Okay, ganito yan. Sabi ng iba, Ustad, wala ko masyadong knowledge. Namba isabapan, so one of our hadith mismo sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta, baligu anni walau ayah. Yan ang dahilan kaya sabi ng propeta, baligu anni walau ayah. Magparating kayo sa akin kahit isang palatandaan. Ayah. Dalin talwa ayat. Ini betalo na ayah. One evidence. Isang palatandaan. Okay? Iparating yung tungkol sa akin kahit isang ayah. Kahit isang palatandaan. So ibig sabihin, kung ano ang nalalaman mo tungkol sa Islam, siguradong kaalaman mo sa Islam, yun ang ibahagi mo. Hindi mo kailangan magkaroon ng baldi-balding kaalaman, magkaroon ng 10 diploma, maging doktor o ano paman, para makapagdawa. Pwede kang magdawa batay sa ano lang yung mayroon kang kaalaman na sigurado ka. Kasi yun ang sinabi ng Allah eh. Ud'u ila sabili rabbika, sabi ng Allah, Kul hadi sabili adu ilallah ala basira. Sabi ng Allah, O Muhammad, sabihin mo sa kanila, ito ang aking daan. Ang daan ko ay mag-anyaya tungo kay Allah ala basira, ng may sapat na pag-uulaw at kaalaman. So ibig sabihin, kung ano lang yung nauunawaan mo sa din, sa relihiyon, napakita ko sa lakano, mga bapa, mga auntie, mga kapatid, wala kayong alam sa Islam. Imposible. Salam din ng kakatawan. At ang kilala ko abalik Islam na ayanin mo ipandaawa na kapat salam. Umans kanin pag-lecture na ayanin mo ipag-lecture nga virtue ng salam. Virtue ng pagbibigay ng salam. Yun lang. At may mga nag-Muslim sa pamamagitan ng da'wa niya at ang da'wa lang niya salam. Paano? Dahil meron siyang passion. Intindihan natin yun. Meron siyang pagnanais makuha yung gantimpala ng da'wa. So, nagawa niyang gawin kung ano yung pinakamagandang paraan ng pagdadaawa na ang palagi niyang always na opening topic niya tungkol sa pagbati ng salam. Ngin meaning na assalamu alaikum. Tubo ba? Napakita ko sa laka, di nakakatawan ngini Suratul Fatiha. Di nakakatawan ngini meaning na Islam. Di nakakatawan ngini Muslim. Di nakakatawan untayin ni Allah. Papya hindi ka pakadalil na matalo ng kadang kanutawa. So Allah, ang Allah ay nag-iisa walang katulad. At kung ikaw ay tatanggap kay Allah, mapaparaiso ka. At kung ikaw ay hindi tatanggap sa kaisahan ng Allah, yan ang tunay na pagkalugi mo. Baka pwede ka pumagay sa dalil. Daawa na ninto ba? Kahit hindi ka nakapagbigay ng dalil, nakapagdawa ka. Adang katabangan ka. May katulong ka. Hindi Muslim. Pataluan ka sa lagkanin. Nga, nginan, magay ka sa lagkanin sa sweldo. For example. On time. Pagkatapos binigay mo yung sweldo sa kanya, at sinabi mo, ito yung sweldo mo, ayaw ko malate ng pagbigay ng sweldo sa iyo. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi niyo alam ang hadith na ito, ngayon alam niyo na. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibigay ninyo ang sweldo
o yung kung ano ang nararapat sa mga nagtatrabaho sa inyo bago pa man matuyo ang mga pawis nila. So sabi mo sa kanya, katawanan ka ni halitanan sa kuna, talo ng kasal kanin, ibibigay ko yung sweldo sa'yo. Ayaw ko malate. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam ipinagbawal na ibigay ang sweldo mo bago pa man ng late, o kailangan ibigay ko sa iyo ang sweldo mo ng mabilis bago pa man matuyo ang pawis mo. Ito ang turo ng Islam. Ito ang turo ng Islam. At inaanyayaan kita. Bakit hindi ka ba mag-Muslim? Pag-Muslim, kay aron mahimo kang igsuon namo. Mag-Muslim ka para maging kapatid ka namin. Tanggapin mo ang kaisahan ng Allah. Dahil yan na magdadala sa iyo sa paraiso. Pwedeng sabihin niya na, dili lang kuti, unyara. Pwedeng sabihin na, hindi, mamaya na lang. O pwedeng sabihin niya na, sige, paano ba mag-Muslim? Hindi mo alam kung paano at sino ang gagabayan ng Allah. Sa simpleng da'wa, hindi mo alam sino ang magagabayan ng Allah. Kahit simpleng pagbigay mo ng pamphlets na kinumuha ka, for example, sa mga pamphlets. Ada mga pamphlets tao. Sa office, may mga pamphlets kami. Kinumuha ka sa Janiso Sali sa pamphlets. Siya kanutinda ng ka, pinananagwanan ka sa pamphlets. Adong pumasaan ang Muslim, sinuklian mo. Pagkatapos, binigyan mo pa ng pakapin na pamphlets. Dalhin mo tong pamphlets para mabasa mo. Da'awa din to. Okay. Once, siya ko sa Riyadh. Nagtatrabaho po ako sa Riyadh. And then dumating ang isang brother sa akin, pumasok siya sa cubicle ko. Busy ako sa pagtatrip. Sabi niya sa akin, Ustad, na yung mukha niya, tuwang-tuwa. Na yung mata niya, naluluha. Parang gustong-gusto niya ako yakapin. Sabi ko, uy, bro. And then ako, loading ako. Sabi ko, sino nga ito? Sa dami ba naman na nakakaharap po ng mga tao, hindi ko na matandaan sino nga ito? And then siya parang tuwang-tuwa, gusto ko yakapin. Niyakap ako, naluluha siya. Sabi ko, awkwardly, na may pagkahiya, nagtatanong ako sa kanya, sabi ko, ano nga yung pangalan mo bro? Saan nga tayo nakita? Sabi niya sa akin, Ustad, ako yung isa sa mga nidawa mo sa isang accommodation. Nagtanong ka, sino ang gustong mag-Muslim? Walang sumagot sa amin. Ako din, Ustad, hindi ako sumagot. Pero yung lecture mo, sabi niya, nagpapukaw sa akin. Humingi ako sa ng pamphlets, binasa ko. Binigyan ko siya ng pamphlets din kasi yun talagang protocol. Ganun talagang procedure namin. After you give dawa, you give pamphlets. That's our procedure. Manasok na protocol din ito ba? So, pinagkakos kanin bago ako umalis, binigay ko yung pamphlets. Without thinking, baka may mag-Muslim sa kanila. Hindi ko in-expect na may mag-Muslim sa kanila. Pero a year after, nako maitawon to, na tiningin sa laki, nag-Islams kanin, kag binatyanin, i-pamphlet santo, aninggay ko sir kanin. And sabi ko, saan ka nag-Muslim? Sabi, nag-Islam ako sa North Riyadh. Malayo sa amin. Exit 16 yung sa amin. And then sa kanila, North Riyadh, malayo yun. So sabi niya, nag-Islam na sa North Riyadh. So ngayon, tanong ko, nag-Islam siya sa North Riyadh, maaaring hindi ko alam nag-Muslim siya. Ang tanong, na-rewardan ako hindi? Inshallah, na-rewardan ako kahit hindi ko alam. Yan ang kagintingan ng da'wah. Minsan dumarating sa iyo ang gantimpala, di mo alam paano. And that's why in the day of judgment, kumanang ka, doon na nakapunin mga piyakalma kanya. Yun pala yung mga bagay na simpleng da'wah ginawa mo. Yun pala yung isang pamphlets lang na binigay mo. Yun pala yung bagay na pag-imbita mo, dakapandalil, dadali lang ka, kakanakaalim. Dadali lang ka, kakanakaustad. Why na inimbait ng kaskanin, bakit di ka mag-Muslim? Mag-Muslim ka, makakapasok ka sa paraiso. Tanggapin mo ang Islam, yan ang ikakabuti mo. Da'wah. Kung tanggapin niya, alhamdulillah. Kung hindi, Allahu Akbar. Hindi napapawasan ng kadakilaan ng Allah ng hindi pag-Muslim ng isang tao. Tayo nangangailangan ng pag-Islam. Hindi ang Allah nangangailangan ng pag-Muslim natin. Tayo nangangailangan. Ang Allah walang pangangailangan sa atin. So kung hindi natanggapin ng Islam, mananatili ang kadakilaan ng Allah. Pero kung mag-Muslim siya, alhamdulillah. Pero hindi mo alam.
So wag mong maliitin. La tahkaranna bil ma'rufi shay'a. Wag mong maliitin ang mga gawain kahit maliit. So, mga madadalayang gawain. Mayroon akong kakilala, sa bag niya, always may pamphlets. Every time sumakay sa jeep, nagdi-distribute siya. Every time pumupunta sa bahay, kumukuha siya ng pamphlets sa amin. And then medyo nakareklamo na ako kasi naubos na yung pamphlets. Sabi ko, nga patubil din niya sa pamphlets tanong niya. Ano ang ginagawa niya sa pamphlets? Bakit ang bilis mahubos? Yun pala, sinabi sa akin, Ustad, nakita ko siya. Every time sumasakay siya ng sasakyan, nagdi-distribute siya. Hindi ko yun alam. Estudyante yun. Allah yadzi. Okay. Estudyante yun. Sa kano? Estudyante kano? Minsan nagre-report kayo sa paaralan, hiyang-hiya kayo. Kasi nagre-report kayo. May program, may project, nakakahiya. Minsan pinapasayaw pa nga kayo, di ba? Sa mga eskwelahan, mga sekular na pag-aaral, pinapasayaw pa. Pinapa-report kayo, nahihiya. Eh bakit nagagawa niyong tumayo kahit nahihiya kayo para gawin yun? Pero bakit hindi kayo na nakakapaggawa ng dawa, pagbibigyan ng pamphlets kasi nahihiya kayo? Pagkayaan ka sa bagay na every time nagbibigay ka ng bagay na yun, may gantimpala ka. Nahihiya ka dun. Hindi ka mahiya. Walang mawawala sa'yo. Pero maging bahagi ka ng dahilan ng gabay ng isang tao. So that's why, yan ay mga mungkahi, suggestions, na pwede kong ma-encourage sa inyo. May mga tindahan dito. May iba sa inyo, may mga nagtatrabaho hindi Muslim. Hindi natin ipipilit ang Islam sa sino man. La ikraha fid din. Hindi natin ipinipilit ang Islam sa sino man. Pero anyayahan, inviten. Hak nila nakatukawan. Hak nila ma-invite tanu sila. Hak nila nintuba. That's their birthright na maimbitahan sila sa kaisahan ng Allah. In the day of judgment, untay ni tao ang natagapadanang ka, adanang ka ma-invite sa Islam, nagkaitskitsa ka in the day of judgment. Sa maulialungan, in the day of judgment, maitatanong yun sa'yo. At sisisihin kanila. Kagina in the day of judgment, maghahanap ang tao ng sisisihin nila. At ituturo kanila. Nya, si Bapa niya, ninggalpak at musal kanin, dakunin invite sa Islam. Na paano mo yun sasagutin? That's why, my dear brothers, mga bapa, mga auntie, mga kapatid, hikayatin po ninyo ang inyong sarili tungo sa gawain na ito. Wallahi, ang da'awa gawain ito na punong-puno ng kabutihan. Ito ay pinto ng maraming gawaing mabuti. Okay. Subhanallah, nagsimula ako sa da'awa when I was 15. Pila edad ko? 15. I was a very early nga nagseryoso sa buhay. I was at the age of 15, nagsimula na ako magda'awa. And may napamuslim na ako, second year high school pa ako. Mga teacher ko, muntik ko na mapamuslim. And one of the brother nag-Muslim until now, napa-embrace ko siya sa Islam when I was second year high school. And masasabi ko na ang larangan ng da'wa, lalo na sa mga kabataan, ay napakagandang daan para madisiplina ka at mabuo ang mabuting pagkatao mo. Ang da'wa nagdi-develop ng mabuting karakter. Ang da'wa nagbubuo ng mabuting personalidad sa iyo. Ang da'wa nagbubuo ng pagkatao mo. Kapag namumuhay ka sa da'wa, nabibuild nito yung personality mabuti. So that's why, lalo na sa mga kabataan, encourage ko sa kanyo, be part of doing da'wa. Mag-volunteer kayo sa mga oras na kung saan wala kayong ginagawa. Punta kayo sa Islamic Center. Amir Saif, ngini pwede namin gawin. Ha? Ngini pwede namin na ma-volunteer. Nangangailangan tayo ng mga volunteers. Sumambo sa mga bapat ano siya, mga katawan nila ni mga galbak tano na Saif. Ngini kulang sa kanusan. Ha? Na Saif.
adan seminar no, adan symposium no, adan dawa no. Da problema. Sa aking gisal ka no, sa isa ka kisa tubig. Mineral water sa kapandawa no. Lahat yun, may gantimpala ka. If may nag-Muslim sa dawa nila, bahagi ka nun. Non-speaker kami. Or, halimbawa, speaker. May speakeran niya. Safe. Speaker ko niya. Gamit kayo sa dawa. Okay. Kung minsan, safe. May mga bangko, safe, may anything you can offer. Anything you can contribute. Dahil ang gawaing da'wa, it's a work this is a job or a work for Allah's sake na nangangailangan ng collective effort. Nangangailangan ito ng sama-samang pagtataguyod. So, magiging matagumpay ang isang komunidad na nagtutulungan sa pagtaguyod ng relihiyon. Magiging mubarak, mabiyaya ang isang lugar na nagsusuportahan sa da'wa. Nawa ibigay ng Allah ang mabuti sa atin at siguro napahaba na masyado ang aking salita at alhamdulillah nagpapasalamat ako kay Allah na parang mas lalong lumakas yung boses ko. Mubarak, barak ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akala ko maya-maya mawawala na boses ko. Pero subhanallah, binigyan ng Allah ng lakas, parang napapansin ko mas lalong lumalakas tuloy. Alhamdulillah. O ibigay ng Allah ang mabuti sa atin na lahat. Tanggapin ng Allah mga pagsisikap natin at kung ano man ang mga nasabi ko mabuti at nagbigay ng kabutihan sa inyo, nawa ay tanggapin ito ng Allah at ito ay mula kay Allah. At naman nasabi ko na hindi mabuti o hindi nakalugod sa inyo, hindi nyo nagustuhan, ito ay dala ng kahinaan ko sa pagpapahayag. Ako ay tao lamang at hindi ganun perpekto sa pagpapahayag ng salita. Nawa ibigay ng mabuti, ibigay ng Allah mabuti sa ating lahat. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.